Ayan po mga ka-G, meron tayong nakita na actual na video na time traveler. Nakausap niya ang sarili niya. Yung sa munting kaalaman po. Video reaction lang po natin po. Ayan, panoorin niyo po mga ka-G. Mang video ng Swedish time traveler na sinasabing nakilala niya ang kanyang sarili at nakausap niya pa at nakasama. Marami talagang kababalagan sa mundong ito na hanggang ngayon wala pang tiyak na kasagutan na kung totoo nga ba na merong time travel na nangyayari. Maraming mga kwento ng mga taong naglalakbay sa oras at paghahanap ng mga bagay sa hinaharap na nakapagpapagulo sa ating isipan. Ngunit sa katotohanan, hindi sila sigurado kung totoo ang mga katotohanan iyon na kung talaga ba na ang tao ay nakapaglalakbay sa oras. Subalit maraming tao ang nagpapatotoo minsan na ang time travel ay maaaring may katotohanan dahil may mga pinapakita silang ebidensya tulad na lang ng ating tatalakayin ngayon na meron pa siyang video di umano na pinakita na nakita niya ang kanyang sarili. Ang isang Swedish ay tila naglakbay sa oras at pinapatunayan na siya ay nakakuha ng ebidensya para sa ating lahat mula sa hinaharap. Sinabi niya na meron siyang patunay na siya ay dinala sa taong 2042 upang makilala ang kanyang nakakatandang sarili sa hinaharap. Ayan po, didinin niya po yung kanyang sarili sa hinaharap. Kaya magkikita po silang dalawa. Dahil nag-time traveler siya, ayan po, tingnan niyo po. Swedish na lalaki ito na nagngangalan Håkan Nordqvist ay nagkaroon ng karanasan ito noong 2006. Ang kanyang panayam tungkol dito ay muling kumalat sa social media at naging viral pa ito. Ang video ay may caption na Swedish time traveler meets himself in the future with video proof. Ang maikling clip ay kinuha mula sa isang dokumentaryo kung saan itinampok ang isang maikling panayam sa lalaki tila pinangalanan Håkan Nordqvist. Ibinahagi ito ng gumagamit ng social media. Ito, panoorin nyo ang maiksing video na ito. Makikita nyo na parehas pa sila na may tato at magkahawig nga ang lalaki sa video na tila nakita nga niya ang sarili niya sa hinaharap. Ipinakita ni Nordqvist sa kanyang panayam kung paano niya nakilala ang kanyang hinaharap na sarili na 70 taong gulang at nakipag-usap sa kanya ng buo. Ika niya, nakita ko ang aking sarili bilang isang 70 taong gulang na lalaki. Subalit, marami na ang nagkomento na gawa-gawa lang ni Håkan ito. Dagdag niya pa sa kabutihang palad dahil naisip ko na walang maniniwala kaya meron siyang dalang video phone at maaari itong kunan niya para ipakita sa mga tao na totoo na nakita niya ang kanyang sarili. Habang ipinapakita sa footage na nakatayo siya sa tabi ng isang mas matandang lalaki na nakakabigla dahil may eksaktong parehong tato sa parehong braso niya. Sabi ng lalaki, ganito, kaya kami ay nakatayo doon na nag-uusap at ito ay isa talagang magandang pakiramdam. Ayon sa kwento, sinubukang ayusin ni Nordqvist ang kanyang lababo sa kusina at habang ginagawa niya iyon ay nakakita siya ng maliwanag na ilaw sa ibaba ng cabinet ng lababo na wormhole. Nung pumasok siya sa loob, dinala siya sa isang lugar kung saan nakilala niya ang kanyang nakakatandang sarili. Subalit maraming tumututol dito, sabi ng iba, na kung bakit sa tagal ng panahon iyon, bakit hindi kumupas ang tato kahit konti man lang. Pangalawa, ang sabi ng iba na hindi ganong kahirap maghanap ng mas matandang pagkakahawig niya, maaaring kamag-anak o kaibigan at maglagay ito ng kaparehong tato sticker. Kaya maraming hindi naniniwala sa ginawa niyang ito batay sa mga komento ng social media. Pangatlo, ayon sa iba nating pagsasaliksik na sinasabi ng iba, nadiskubre na isa talaga itong campaign para sa kumpanya ng insurance ng pension na nilalayong ipromote ang mga pension plan. Ang isa pang aspeto ng kampanyang ito ay humiling sa mga Ayan po, nagdududa po yung mga tao sa kasi madali daw pong gayahin yung mga ganyan. I-edit lang daw po, yung mga tato. Ayan, saka kambal, madali daw gayahin. Kaya yan, tayo nag-video reaction lang po tayo para meron to yung makakita kaganapan sa mga time travel. Ayan, tingnan niyo po.